Yan. Good morning po sa inyong lahat. Tama-tama po ang preaching sa umagang ito dahil may kaugnayan sa mga kababaihan. At yan po ay nasa Leviticus at tayo ay nasa Kabanata 12 na, chapter 12. Kaya kung kayo po ay nag-advance reading, ay alam nyo na kung ano ang paksa natin sa umagang ito. Tayo po muna ay yumuko at manalangin. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay sama-samang buong pusong nagpapakumbaba sa iyong harapan sa mga oras na ito. At kinikilala po namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabanalan, kung kaya kami pong lahat ay nagpapasakop sa iyo. At hinihiling po namin, Ama, na bigyan mo po kami ng kaliwanagan sa amin pong paksang tatalakayin sa umagang ito, sa Leviticus chapter 12. Gabayan mo po kaming lahat, O Diyos. Tulungan mo po ako na ito ay aking ma-deliver, na ipaliwanag ng maayos. At ganun din po ang aking mga kapatiran na tagapakinig sa umagang ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila. Sa pangalan ni Yeshua, ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen and Amen. Leviticus, sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Yan. Leviticus at ang ating tatalakayin po sa umagang ito ay may kinalaman po sa postpartum purification. Sa mga nanay na mga nanganak na ay nakaka-relate po dito. Well, definitely ako hindi ko po naintindihan yan. Kaya nagbasa lang ako. No? At ang Leviticus chapter 12 hanggang Leviticus chapter 15 ay tinatawag po ito ng mga Bible scholars na ceremonial cleanliness manual. No? Which is, ang content po nito, o yung nilalaman nito ay instructions for acceptable worship. Now, during their time, ang tawag nila dyan ay ritual purity. Kasi sa atin ngayon, pag sinabi nating ritual, parang paganong terminolohiya. Pero yung pong kanilang mga sacrifices na ginagawa, na tatalakayin natin maya-maya, ay ito po ay anyo ng pagsamba nila sa Diyos. So sa ating kapanahunan, tinatawag natin itong ritual na worship. Sa kapanahunan nila, tinatawag nilang ritual. Kaya ito pong Leviticus chapter 12 hanggang Leviticus chapter 15 ay masasabi nating manual ito sa tamang tinatanggap ng Diyos na pagsamba sa Kanya. So karamihan po na makikita nating uri ng pagsamba ngayon sa mga iba't ibang simbahan ay man-made, karamihan. Hindi nakapattern talaga kung ano ang nasa Torah o nasa Biblia. At anything na likha ng tao, pagdating sa katanggap-tanggap na pagsamba, ay masasabi po natin hindi acceptable sa Diyos. Ang tanging acceptable lang sa Kanya ay kung ano yung Kanyang pamamaraan na itinadhana. Kaya ito po ay mababasa natin dito sa Leviticus chapter 12 hanggang 15. So, ito po yung ating tatalakayin ngayon at sa mga susunod na linggo. Basahin po muna natin ang Leviticus chapter 11 verses 44 to 45 dahil ito ang pamantayan ng bakit sila kailangan sumamba sa Diyos. Bakit tayo kailangan sumamba sa Diyos? Leviticus 11 verse 44, "For I am the Lord your God." Sabi niya po doon sa bayang Israel, I am the Lord your God. Alalahanin po natin, nung panahon nila,
ang kanilang kaisipan, ang bawat bansa ay may kanya-kanyang Diyos. May Diyos ang Egyptians, may Diyos ang mga Persians, ang Babylons, at meron silang Diyos. Wala po silang kaisipan na iisa lang ang Diyos. Except of course, dahil dun sila galing sa ganung background, galing sila for 400 years sa Egypt under the slavery, wala silang freedom to worship, at namulat ang saling henerasyon nila na ganoon ang kaisipan. Kaya kailangan ipaalam ng Diyos na siya ang Diyos nila. Kaya sabi niya, I am the Lord your God. And having said that, sabi niya, you shall therefore, since I am your God, says God, consecrate yourselves. Meaning you separate yourselves. That's the meaning of holiness. You separate yourselves from where? From the world. And from the world to God. Ihiwalay mo ang sarili mo sa mundo at ikaw ay sasamba sa Diyos. You shall therefore consecrate yourselves and you shall be holy. Now, we will discuss more about ano ba itong pagiging holy. Again, it is related to separating yourselves from the world to God. And reason dyan, sabi ng Diyos, for I am holy. Nag-iisa lang siya. At wala siyang kapares, wala siyang kapantay. I am holy. And then sabi niya, neither shall you defile yourselves with any creeping thing that creeps on the earth. For I am the Lord who brings you up out of the land of Egypt to be your God. You shall therefore be holy, for I am holy. Which means you shall separate yourselves, no, and be holy. Leviticus chapter 12. So yun po yung premise natin. Na i-consecrate natin o sa kanila po, i-consecrate nila ang kanilang sarili para sa Diyos. Hindi nila papayagan na ma-defile sila at mananatili silang holy sa harapan ng Diyos. Dahil ang Diyos nila ay holy. Now, moving to Leviticus chapter 12, the Lord spoke to Moses saying, speak to the people of Israel, saying. So, ang mensahero ng Diyos si Moses, no? Para iparating ang mensahe niya sa buong bayan ng Israel. At ito ang kanya pong instruction. Speak to the people of Israel, saying, if a woman, no? Tamang-tama, yung presentation ng mga kababaihan, yung gaganapin na Women's Grand Fellowship sa Sunday. Kaya sana daluhan niyo po ito, no? Daluhan niyo po. If a woman conceives and bears a male child, then she shall be unclean 7 days, as at the time of her menstruation, she shall be unclean. Sabi nga namin kanina, bago nag-start doon sa prayer, tapos na yung usapan sa baboy. Iba naman ang usapan natin ngayon. No? Ito naman po ay may kinalaman sa menstruation. Sipin nyo, no? Napaka-specific ng Diyos. Pati ito, tinalakay po doon. Titingnan natin mamaya kung bakit. And on the 8th day, the flesh of his foreskin shall be circumcised. So yung anak na lalaki, pagkapanganak, after 8 days, tutuliin. Then she shall continue for 33 days in the blood of her purifying. She shall not touch anything holy, nor come into the sanctuary until the days of her purifying are completed. Yan niyo po mag-sync sa inyo yan. Ang babae pagkapanganak, they are forbidden to worship.
Wow! But if she bears a female child, then she shall be unclean 2 weeks, as in her menstruation. And she shall continue in the blood of her purifying for 66 days. And when the days of her purifying are completed, whether for a son or for a daughter, she shall bring to the priest at the entrance of the tent of meeting a lamb a year old for a burnt offering, and a pigeon or a turtle dove for a sin offering. And he shall offer it before the Lord. The priest shall offer it before the Lord and make atonement for her. Then she shall be clean from the flow of her blood. This is the law for her who bears a child, either male or female. Last verse. And if she cannot afford a lamb, then she shall take 2 turtle doves or 2 pigeons, one for a burnt offering and the other for a sin offering. And the priest shall make atonement for her, and she shall be clean. Kanina po ay binanggit ko na ito ay may kinalaman sa ritual purity, which is, sabi ko na nga, in our modern terms ngayon, siya ay worship, yung ritual purity. So they must be pure before they can worship the Lord. Now, may encounter ho tayong iba't ibang mga terminologies dito. Very common ito all throughout. At ito po ay yung clean, yung pure, yung unclean, yung impure, and even yung defiled. Which, initially, sa tingin natin, pare-parehas lang naman siya. Saying the same words with iba't ibang words, pero isa ang meaning. Katulad po nung clean and pure, or unclean and impure. Parang sa atin, isa lang ang ibig sabihin nun. And very interesting din yung salita pong defile, no? So, tingnan natin yung mga distinction kasi hindi po siya parehas. Hindi po parehas yung clean at saka pure. Hindi po parehas yung unclean at saka impure. Hindi parehas yung impure sa defile. Yung clean po is a natural state. We have been discussing that several weeks ago na we started doon po sa state of cleanness. While yung pure ay results po from avoiding unclean contact. Kung yung clean is a natural state, yung pure po ay result siya from avoiding unclean contact. While yung impure arises from contact with something unclean. Okay, so ibig sabihin, pag ikaw ay clean and you come in contact with something unclean, then you become impure. And when that happens, you defile yourself. Which means, you lost the holiness of ritual purity. So if you start as clean, and then you come in contact with something unclean, then you become unclean. And then now you are unclean, therefore you defile yourself, which means you are not allowed anymore to participate in ritual purity, in ritual or in worship. Okay? Na sundan niyo po ako? So you start as clean,
and then you come in contact with unclean, then you are now unclean. And because now you are unclean, you defile yourself. And because now you defile yourself, you are not allowed to participate in worship. Sundan niyo po ako? So, kaya clean and unclean, pure and impure, don't mean exactly the same thing. So, to make it clear, pure is the result of avoiding contact and union with unclean things. While impure is the result of coming into contact and union with unclean things. So, example po, when someone contracts a disease, they do not become that disease. Kumbaga, kung ikaw ay nagkaroon ka ng ikaw ay malinis, nagkaroon ka ng contact sa isang buluto na may bulutong, ikaw ay magkakabulutong pero hindi ka naging bulutong. Naintindihan niyo po? So, kaya kung wala kang sakit, wala kang bulutong, na nahawahan ka ng may bulutong, then nagkabulutong ka pero hindi ka naging bulutong. Naintindihan niyo po? Naka-infect ka, nagkasakit ka. At dahil dyan, hindi ka pwedeng makihalubilo. Kasi makakahawa ka. So, ganun din po. Kung ikaw ay clean, tapos you come in contact with unclean, then naging unclean ka. And because naging unclean ka, you defile yourself. Na ang ibig sabihin po ng defile, hindi ka na pwedeng mag-participate sa worship. Hanggat hindi ka na ibabalik sa estado na ikaw ay hindi po clean, kundi kailangan maibalik ka muna sa estado na ikaw ay holy. Pero ikaw ay holy, kailangan ikaw ay maging clean mo. Doon po pumapasok yung mga proseso para ma-qualify ka. So, kaya impurity bars one from being in the presence of holiness. So pag kung ikaw ay clean at ikaw ay pure, you come in contact with unclean, then now you are unclean and you are impure and you defile yourself, and because of that, you are not allowed to participate in worship. Okay? Now, nililiwanag ko po ito, mga kapatid, kasi kung hindi nyo alam, ito pong chapter 12 ng Leviticus ay dahil sa maling interpretation, ginamit po itong justification upang patunayan na ang mga kababaihan ay second-class citizen. Kung hindi po kayo aware, meron pong mga naniniwala na second-class citizen kayong mga kababaihan. At ang justification po nito ay ang Leviticus chapter 12. Now, liliwanagin ko po sa inyo na hindi po yon ang tamang interpretation nito. Never na tinreat ng Diyos na second-class citizen ang mga kababaihan. Dali lang po. Kaya makikita nyo kung paano binabaluktot yung scripture. No? Now, in verse 2, mababasa po natin sa Leviticus chapter 12, in verse 2, sandali lang po. Ang sabi diyan, "Speak to the people of Israel, saying, if a woman conceives and bears a male child," nagbuntis, ang kanyang ipinagbubuntis ay lalaki,
Then sabi ng Diyos, then she shall be unclean 7 days. Ang Diyos po ang nagsabi nito, ha? She shall be unclean 7 days. So, kaya, kung susundan po natin yung patakaran nila sa ritual purity, dahil pagkapanganak ng babae, deklarado siyang unclean. Which means, hindi siya allowed to participate in worship. Dahil unclean siya. Dahil siya ay unclean, siya ay impure, then siya ay defiled, then therefore she cannot participate in worship. Dito makikita po natin, mga kapatid, yung sacrifice ng nanay. Kaya sila po ay protected ng Diyos, ang mga kababaihang ito. So, sundan niyo po ako. Very interesting po. No? Kaya, deklarado siya. 7 days, sabi po dyan. And then, ito pong kondisyon niya ito, siya ay ritually impure. She cannot participate in worship. She is forbidden to go to the sanctuary. So, ilagay ho natin sa modern time natin ngayon, hindi ka papayagang magsimba pag bagong panganak ka. Pag nanganak ka ng whether babae or lalaki ang naging anak mo, magkaiba pa yung kondisyon doon. No? And then, this will last for 40 days. May dalawang stages po yung pagiging impure ng babaeng bagong panganak. Ang unang stage ay yung ikawalong araw. Yung first 7 days. Yun yung unang stage. Pagkatapos second stage would be from 8 hanggang maka 40 days ka. Sa lalaki yon. At makikita po natin yan sa verses 4 and 5. Basahin ko lang po sa inyo para maliwanag. And in verse 3, and on the 8th day, the flesh of his foreskin shall be circumcised. Tutuliin yung kanyang naging anak na lalaki. Verse 4, then she shall continue for 33 days in the blood of her purifying. Second stage ng kanyang pagiging impure. Listen, ito po ang kondisyon. For 40 days, kapag lalaki ang anak, she shall not touch anything holy, nor come into the sanctuary until the days of her purifying are completed. So pag naka 40 days na, yun na yung katapusan. Pero pagkatapos po ng 40 days, dun magsisimula yung ritual. Para from unclean, magiging clean siya. And then pag clean na siya, may proseso po para maging holy siya. At pag na-complete na yung proseso na yon, dun pa lang siya ia-allow na magsimba. Wala siyang pwedeng hawakang holy. Loob at labas ng tahanan, naka-confine lang siya doon sa lugar. Forbidden siya sa lahat ng kanyang, kumbaga binabantayan siya na huwag niyang mahipo ang anumang banal dahil mako-contaminate niya. Now, pag inisip po natin, di ba kalooban ng Diyos na magkaanak ka? Bakit nung nanganak ka parang naging unclean ka? So, ang issue ba ay yung panganganak? O meron pang iba? Kasi kung yun ang issue, ayoko na lang mag-anak, di ba? Sipin mo kung 8 naging anak mo, 8 beses kang naging impure. 8 beses kang hindi pwedeng pumunta sa sanctuary para sumamba. At alalahanin nun natin, mga kapatid, na ang church sa kanila o ang temple
Sentro ng buhay nila yan. Hindi ho katulad sa kapanahunan natin ngayon. Ang pagsisimba ay parang isang parte lang ng buhay natin. Sa kanila po, hindi. Ang pagsisimba ay buhay nila. Kaya kapag nanganak ng babae, 40 days, tapos mag-undergo siya ng mga proseso bago siya maging clean, doon lang siya magkakapagsimba. So, sabihin na po natin 40 days. Parang 40 days mo siyang tinanggalan ng buhay. Dahil ang pagsisimba sa kanila ay buhay nila yon. Sentro ng buhay nila yon. Tanggalin mo na ang lahat. Wag lang yon. Hindi tayo masyadong makarelate dyan. Kasi ang pagsisimba sa atin, una tuwing linggo lang. Tapos ang pagsisimba sa atin, pwede natin hindi atinan, pwedeng umatin. Di ba? So ang pagsisimba sa atin, parang isang parte lang ng mahalagang parte ng buhay natin. Hindi po, sa kanila, yan ang pinakamahalagang parte ng buhay nila. Kaya kapag tinanggal mo sa kanila yan, para mo silang tinanggalan ng buhay. Hindi natin masyadong maintindihan yan sa ngayon. Kaya hindi natin masyadong maintindihan kung ano ang dinadanas ng babae na pagkapanganak niya ay hindi siya pwedeng magsimba. Ni hindi siya pwedeng humipo ng kahit anong bagay na consecrated para sa Diyos. And alam niyo po ba, kapag ikaw ay asawa ng priest, ni hindi ka pwedeng kumain nung pagkain ng priest. Pag bagong panganak ka, skyflakes ka lang. So, matindi po ang sakripisyo, na dinadanas dito ng babae. Hindi po biro ito sa panahon nila. Now, let's continue, mga kapatid. Kaya, may dalawang stages. Pag lalaki ang naging anak, 7 days. No? Pagka babae ang naging anak, 14 days. Plus, yung sa lalaki po, 7 days for boys, 14 for girls. Sa second stage, 33 days for boys, 66 days for girls. Kaya kapag ang anak ay lalaki, total of 40 days. Kapag ang anak ay babae, total of 80 days. Now, hindi ko po alam kung bakit. Kasi, wala hong paliwanag sa Biblia. Wala ho kayo mababasang explanation kung bakit mas mahaba sa babae kaysa sa lalaki. Although marami pong nagbasa-basa rin ako, nag-research din ako kung bakit ganon? Ba't mas mahaba yung sa babae? Sangayon po sa aking nabasa, hindi ko alam kung totoo, Dr. Raisa Peña Cruz, pakikorek ako kung tama ang nabasa ko. Ang sabi po ng ilan, hindi po ng Biblia, sabi po, kaya daw mas mahaba ang sa babae, kasi daw po, kapag kapanganak ng nanay, no, nagkakaroon siya ng bleeding. No? Sa pagkaroon ng bleeding, yung bleeding daw po ay tinatawag na lochia. No? L-O-C-H-I-A, lochia. Yung bleeding na yon. Yung po ay magkakaroon ng bleeding na mula sa bright red, tapos mayroon pang buo-buo. Pagkatapos ng bright red, ito po ay magiging kulay pinkish. Pagkatapos pag nagkulay pinkish na siya, magiging brownish. And then pagkatapos ng brownish, siya ay magiging yellow-white ang kulay nung kanyang nung bleeding na yon. Now, sang-ayon po sa nabasa ko, sa lalaki daw po kasi kapag ang anak ay lalaki, mas madali daw po yung parang healing process. Pag babae ang anak, mas mahaba ang healing process. I'm not sure, I don't know. Kasi walang explanation sa Bible.
No? Kaya po gano'n. Another na reason daw, which again, it's not in the Bible. Ito po yung mga opinion ng mga tao. Para mahanapan nila ng paliwanag, bakit ba 40 days sa lalaki, 80 days sa babae? Kasi daw po, pag babae, dahil yung pong lalaki, hindi naman siya nagkakaroon ng menstruation. Yung anak na lalaki. Yung anak daw po na babae ay nagkakaroon ng, pagdating ng tamang panahon, magkakaroon din siya ng menstruation. Eh dahil baby pa lang siya, hindi naman siya magkakaroon ng menstruation, kaya parang binabayaran niya yung ina-advance niya na yung pong yung ano sa kanya, yung parang parang penalty. Kaya mahaba daw yung period. I don't know. Hindi ko alam. Pero yan po yung nakasalat sa Bible at hindi naman po in-explain sa atin sa Bible kung bakit ganoon. Alright? So, sa Leviticus chapter 12, we have a new mother, and upon childbirth, mother become ritually impure. Okay? So again, pag lalaki, 40 days, pag babae, 80 days, and scriptures gives no reason kung bakit ganoon. So ulitin ko lang po, pag lalaki, 7 days, and then sa stage 1, pag babae, 14 days. Sa stage 2 ng impurity nila, 33 days ang idadagdag sa lalaki, 66 days sa babae. So total of 40 and 80. Tama ba mathematics natin? 40 and 80. Ano ang cause ng impurity? Kasi naging impure siya eh. Di ba? Yun ang sabi ng binasa natin sa Leviticus chapter 12 eh. Now, this impurity is linked not on the childbirth, but it is linked to the discharge of blood, not the birth itself. Kaya, dito po, hindi why ang hahanapin natin ng kasagutan. Ang hahanapan po natin ng kasagutan ay which pattern. Remember? Kasi pag ang sinikap natin dito ay tanungin why, wala ho tayong makukuhang sagot. Unang-una, bakit 40 days, bakit 80 days? Wala ho tayong makikitang sagot niyan sa Biblia. At bakit naging kasalanan? Para, kung baga lumalabas po, bakit naging unclean? Yung panganganak, samantalang gusto ng Diyos na magkaanak ka. Tapos diniklara kang unclean. Why? Hindi yun natin masasagot. Pero pag tinignan natin yung pattern, masasagot ho natin yung katanungan. Okay? Because, as we can read in verse 7, related po ito sa blood flow. Related ito sa menstruation ng babae. And in the Torah, any discharge, whether babae or lalaki, ito po ay nagkakos ng defilement. So kaya yung discharge ng blood, no? Ito po ay nagkakos ng defilement because of the blood. So makikita nating pattern dito is the menstruation cycle ng babae. And ano ang sacrificial requirement pag nagkaganon? After impurity ends, mother must offer a burnt offering. Remember the ola? Pagkatapos po ng 40 days sa lalaki at 80 days sa babae, ang nanay ay maghahandog ng burnt offering. Para saan yung burnt offering? And kasama po dyan is the purification offering, which is the hataat. Remember? Now, lagi pong kaugnay ng burnt offering ay ang minka, which is the grain offering. Laging magkasama yun. So sa madalit salita, after 40 days or 80 days, ang babae po na nanganak
ay meron tatlong offering na ihahandog siya. The burnt offering, which is the ola, coupled with the minka, which is the grain offering, and plus the hataat as a purification offering. Okay? And then, ang purpose po niyan, kaya niya gagawin yan, is to regain the ritual purity and restore holiness. Kaya siya mag-undergo doon sa buong proseso na yun, mga kapatid, para nang sa ganon, makabalik siya sa simbahan at makasamba. No? At makasayaw ng blood of Jesus. Maka-attend ng Women's Grand Fellowship. Otherwise, hindi po siya allowed. And kaalinsabay nito yung anak, after 8 days, no, tutuliin yung anak. Bakit ba tinutuli? Remember, ang circumcision po sa kanila ito ay marka ng pakikipag-covenant nila sa Diyos. Kaya, ibig sabihin, yung bagong baby na lalaki ay tutuliin para makapasok siya sa Abrahamic covenant. Nanay ang may responsibilidad dyan. Kasama sa tungkulin niya yan. No? So, again, childbirth impurity is not of a serious nature. Kaya po, hindi why ang tamang approach sa ating pag-aaral, kundi anong pattern ang ipinapakita sa atin dito. And the pattern resembles menstrual cycle. Yun yung pattern, yung menstrual cycle. Dahil sabi po sa verse 7 ng chapter 12, and he, meaning the priest, shall offer it before the Lord, yung dala-dala niyang burnt offering, grain offering, at saka yung kanya pong hataat, no, purification offering, yung priest ang maghahandog nun, kaya sabi diyan, and he, the priest, shall offer it before the Lord and make atonement for her. Then she shall be clean from the flow of her blood. Okay? Kasi nga po, yung babae meron siyang monthly period. And then kapag ka siya ay nanganak, after giving birth, nagkakaroon pa siya ng bleeding. Yung binanggit mo kanina na lokia. At dahil po doon, yung pattern na makikita natin dito, nakaugnay, bakit siya naging unclean, is pattern doon sa menstrual period or cycle. Kaugnay doon. Kaya hindi po yung pagbibigay o yung pagpanganganak per se, yung baby ang nag-cause ng kanyang impurity. So it is the flow of blood, not the new baby, which makes the mother unclean. So, yung anak po, isi-circumcise. Ito yung binabanggit ko kanina, yung last statement ko doon. Priest's wife could not eat food that had been offered as korban, as she could have normally eaten. Di ba yung mga inihahandog po ng mga tao, part of that meat, mapupunta dun sa priest, pagkain ng pamilya niya yon. Pag merong, yung babae po, pagka siya ay merong period, or nanganak, hindi siya allowed kumain nun. Okay? So, ano po yung mga sacrificial rituals for new mother? Una, yung ola, which is the burnt offering. Ano po ba yung ina-address nung ola? Remember, doon sa ating mga nakaraang pag-aaral, na hindi sila naghahandog nun para sila ay mapatawad sa kasalanan. Di ba? Wala pa pong ina-address na kasalanan diyan. Ang ina-address po ng ola ay yung sinful nature ng tao. Dahil dun po sa ating kaugnayang kay Eva at ka-Adan na nagkasala, lahat po ng saling lahi
ay meron na pong sinful nature. Kaya yung ola, ang ina-address po nun is the sinful nature. Hindi po yung behavioral sin. But it's the sinful nature. Yung minka, yung grain offering, parallel kasama po yan noong ola. It's always automatic, no? Para sa anong po yung hataat or the purification offering? Ang binanggit po dyan sa Bible ay para sa sin offering, which is, I believe, a wrong translation in English. Hindi po siya dapat sin offering, dapat siya purification offering. Bakit to? Kasi, hindi naman nung nanganak ka, nagkasala ka. Tama ho ba? Hello? Kundi ang sinabi po, nung nanganak ka, ikaw ay unclean. Dahil ikaw ay unclean, kailangan kang i-purify. At para ikaw ay ma-purify, kailangan ng hataat offering. Okay? So, no sin is laid upon the new mother. So, kaya nga po, hindi ibig sabihin na siya ay clean, nanganak, naging unclean, na siya ay nagkasala. Okay? Kundi siya ay clean, nanganak, dineclare na unclean, kaya siya po ay kailangang i-purify. Pero dahil siya ay may sinful nature, kailangan i-address yun ng ola. Klaro po. Ano ang spiritual significance nito? So the impurity process isn't about sin. Kaya yung process ng pagiging pure niya at holy, it's not about giving birth, but it's about the ritual status para makabalik siya sa kanyang pagsamba sa Diyos. While the hataat offering highlights purification, not moral failure. So, from impure to holy, yun po ang aim. Kasi naging unclean siya sa kanyang panganganak because of the blood flow, which is related to menstruation, which is in the Torah. When a woman is having her period, she is declared unclean, not necessarily sinful. Siya ay unclean, which means because now she is impure, then she is now defiled, then she cannot participate in worship service. So therefore, para makapag-participate siya, kailangan dumaan siya dun sa proseso na yon para makabalik siya sa pagsamba. Yun po yung pinaka buong buod ng layunin kung bakit kailangan gawin yon. Now, yung process po from impure, which is, kaya ka naging impure dahil ikaw ay unclean, kailangan gawin ka munang clean. Okay? Then, after waiting period, ito po ang ginagawa ng babae. Pagkatapos ng 40 days o kaya pagkatapos ng 80 days, yung babae po ay dinadala doon sa mikba. Ano po yung mikba na yan? Sila po doon ay pinapaliguan. Hinuhugasan ng tubig. Okay? Hinuhugasan po sila ng tubig para maging clean sila, but not yet holy. Okay? So ngayon, clean ka na ngayon. Ano ang susunod na step? Kailangan gawin kang holy. Kasi kung clean ka lang, hindi ka pwedeng mag-participate pa rin sa worship. Kailangan maging holy ka muna. Paano ka magiging holy? Doon na po papasok yung burnt offering, yung minka, at yung hataat. Pag natapos na po lahat yung proseso na yon, then doon ka palang ia-allow na mag-participate sa worship. Ilan po yung 40 days? Mahigit isang buwan. Now, remember,
Sa atin po, ang worship natin linggo-linggo, every Sunday. Natandaan niyo yung pinag-aralan natin nung una? Kung kailan sila naghahandog sa Diyos? Araw-araw. Umaga at hapon. So for 40 days, you are not allowed to participate. Again, uulitin ko po sa inyo ha, walang dating sa atin yon. Kumbaga para sa atin, salamat, bakasyon ako. Sa kanila po, hindi. Tinanggalan mo ng buhay yon. Parang imagine nyo na lang, kunyari, kung empleyado ka, hindi ka papapasukin sa trabaho for 40 days nang walang sweldo. Gusto mo? Ha? Pag lalaki, anak mo. Pero pag babae, 80 days, no work, no pay. Oh, gusto niyo yon? Ha? Parang ganun ho yun, para lang maintindihan natin. Kasi kung i-relate natin sa pagsisimba natin ngayon, hindi tayo makaka-relate. Kasi nga minsan, okay lang sa atin hindi magsimba eh. Kahit 3 linggo tayo hindi umaattend, okay lang sa atin eh. Di ba? Huwag natin ikumpara doon. Kaya nga, ikumpara natin, kunyari po, sinabihan ka ng employer mo. Oh, 80 days, dahil bagong panganak ka, ano anak mo? Babae po, 80 days, hindi ka papasok, walang sweldo. Palagay ko, nasa Department of Labor and Employment ka. Idinidemanda mo yung kumpanya. Parang ganyan yan. Para lang maintindihan natin. And then, once natapos na yung proseso na yun, that's the only time that they can worship. You see, yan yung sacrifice ng nanay sa inyo, mga anak, kung kayo'y nabuhay sa panahon ni Moses. So, iugnay natin ngayon sa New Testament. Pagdating po sa believers and ritual impurity. As followers of Yeshua, listen to this, believers are not subject to ritual impurity from bodily discharges or childbirth. Which means, mga kapatid, nung ikaw, nanay, ay nanampalataya sa Panginoon, Jesus, nagsisi sa iyong mga kasalanan, pinanampalatayanan ng Panginoong Jesus, tinanggap mo siya bilang iyong sariling tagapagligtas at Panginoon at pinaniwalaan mo ang kanyang sakripisyong ginawa para sa iyo. Ikaw ay pinalaya niya na doon sa ganoong proseso. Na kapag ikaw ay nagkaroon ng period, ikaw ay unclean. Pag ikaw ay nanganak, ikaw ay unclean. Sa dahil sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid, wala na po yung ganoong kondisyon. Kaya kahit na taon-taon manganak ka, walang pipigil sa iyo na magsimba. Kaya po, sabi diyan, Christ's atonement is eternal and continuous. Dahil sabi sa Hebrews chapter 10 verse 10, we have been made through the sacrifice once for all. So yung sacrifice ni Jesus Christ na yun, it covers everything. The ola, the minka, the hataat, the uncleanness, the impurity. Everything was covered by the blood of Jesus. And you have been set free. Kaya hindi ako magtaka kung bakit mas maraming babae ang uma-attend sa church. Siguro po yan, siguro lang naman to sa pantaha ko lang naman. Maaring mali ako. Kasi nga, nung unang panahon, ganon ang kondisyon nila. Kaya nung pagdating kay Kristo, napalaya sila sa ganoon. Nakikita nyo naman, no? Kahit bumabagyo, nakikita ko nandyan sila, nagsishare. Nandito uma-attend ng Bible study. Nandyan sa lahat ng gawain. So, hindi nyo ba naalala, mga kapatid, nung si Jesus Christ ay nakapako sa krus, at meron pong sundalong Romano
na yung kanyang sibat ay itinusok sa tagiliran ni Jesus. Ano po ang sabi sa atin? Ang lumabas sa kanya ay tubig at dugo. Sa atin wala masyadong dating yan. Pero po doon sa mga nakasaksi noon na mga Hudyo, alam nila kasi kung ano ibig sabihin ng tubig at dugo. Lalo na sa mga babae. Kasi bago sila madeklara na holy, bago sila madeklara na pure or clean, kailangan hugasan muna sila ng tubig. At para sila ay ma-atone, para po doon sa sinful nature nila ma-address, para ma-address po yung kanilang behavioral sin, then kailangan po ng blood sacrifice. Kaya nung nakita nila tubig at dugo ang lumabas sa tagiliran ni Jesus, naiintindihan po nila, blood cleanses them, the water cleanses them, and the blood atoned them of their sinful nature. Yan po ang ibig sabihin sa kanila niyan, mga kapatid. The water and the blood. And now you, in our generation, you don't need to go through all this process of purification because Jesus Christ did it for you. Wow! So normal state for most things begin as clean. Of course, yung mga deklaradong unclean yon. So clean things can be defiled and made unclean. Clean things can be sanctified and made holy. So, no unclean things can be made holy. Unclean must first become clean and then become holy. So, yun yung process po. Mula po sa pagiging unclean, kailangan maging clean muna bago maging holy, at kailangan mangyari muna yon bago ka maka-worship. Okay? Kaya, ano po yung steps to holy for new mother? New mother becomes unclean through childbirth, and then meron pong waiting period. After the waiting period, then the ritual bath makes her clean sa mikvah. And then now the mother is clean, mother makes atoning sacrifices which makes her holy again. That's the process. So new life was not cause of impurity. No, but the flow of blood. Childbirth and monthly cycle are the same type of impurity. Now, ladies do not become ritually impure monthly. Siguro yung babae nung araw, no, pag ano nila, menopause na ako, yay! Hindi na ako magiging unclean. Pero, you go through that process, no? So, and cannot be holy and impure at the same time. Sa inyo pong pananampalataya sa Panginoong Hesus, you remain holy. Listen to me, ladies. Because now you are in Christ, never in your lifetime that you will become unholy. You hear me? Which means you will remain holy because of Jesus Christ, and therefore, you can always come before the presence of a holy God. Oh, wonderful! Huh? Always! Always! Yeshua's sacrifice on the cross atoned for everything that a ritual sacrifice covered. And even more. Spiritually, His sacrifice is ongoing, endless, and eternal. Now, tandaan niyo po, yung new mother did not commit a sin. So what is being addressed in Olam is the sin nature. And the Hata'at is the purification dahil siya po ay naging unclean. Alright.
Lampasan na natin to. I have covered that already. Ito, may gusto ko ipakita sa inyo yan. Dahil sa kanyang panganganak, siya ay deklaradong unclean. Diba? At dahil siya ay unclean, para siyang pumapanik sa hagdanan para maging clean. At ang kanyang ultimate objective ay marating niya yung maging holy. Dahil pag naabot niya na yon, pwede na siya ulit sumamba sa Diyos. Parang bagong buhay, parang bumalik ulit ang buhay niya sa Kanya. Na mga kababaihan, hindi na kailangan mangyari yan. No? From being unclean, because of the Lord Jesus Christ, you are now holy. And you can always come. Sige po, palakpakan niyo ang Panginoon. Imagine niyo po, kung kayo'y nabuhay sa panahon nila, mga kababaihan. Ha? Well, mga katatayan, huwag niyong isiping madali rin para sa kanila yon. Na yung asawa nila ay limited sa lahat ng kanyang gagawin. Hindi ko alam, baka yan din na naging basis kung bakit merong mga maternity leave. Pagkapanganak mo, meron kang binigay ng batas na kailangan magpahinga ka, and etc. But biblically, ang reason lang po doon ay upang makabalik yung kababaihan sa kanilang pagsamba sa Diyos. Now, you don't need to go through that ritual purity process anymore. Plus the fact that for the rest of your life, you are declared clean and holy before the Lord. Not only clean, but you are holy before the Lord. Again, it's because of the Lord Jesus Christ. He covered the ola, He covered the mingka, He covered the hataat. And because you put your trust in Him, then you are now declared not only clean before the Lord, but you are declared holy. And so therefore, you can always come before the presence of a holy God and worship Him. What a privilege, mga kapatid. No? Purihin ang ating Panginoon. Glory, glory, glory to God. Sa mga katatayan, di naman tayo nagkakaroon ng menstruation, so titingnan natin kung ano ang nakalaan para naman sa hati. But for now, para sa mga kababaihan muna, kaya uulitin ko po, sana naka-encourage ito sa inyo para umaten sa Sunday ng Women's Grand Fellowship. Gawin nyo talagang grand. Dahil imagine, ay, by the way, hindi lang ho ito para sa mga nanay, ha? Pati kayong mga dalaga, lalo na kayo, dahil kayo ay monthly, meron kayong period. Kung nabuhay kayo sa panahon nila noon, monthly, hindi ka pwedeng, impure ka, kada meron kang period. And you are not allowed to worship. Kaya samantalahin nyo to. May mga ganitong mga gathering sa church, iipunin ng mga kababaihan, sasamba sa Diyos. Ipagpasalamat niya kasi kung nabuhay kayo sa panahon ni Moses, walang Women's Grand Fellowship kapag bago kang panganak. Samantalahin niyo po ito. This is the time for you to get together and worship the Lord together because of the freedom that He has given you. Because you have been set free from all this ritual purity process. Samantalahin niyo po yan, mga kababaihan, ha? So, atin mo kayo sa Sunday? Salamat sa tatlong aatin. Tayo po tayong lahat at tayo po ay aawit sa Panginoon. At tayo po ay afterwards magsasara sa panalangin.